Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Pakitingnan naman yung mga katabi nyo. Ipagpasalamat natin sa Diyos, katabi pa natin sila. Yan. Good morning po. Yung napakinggan po nating ebanghelyo ay tungkol sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Minsan po sa aming buhay nung kami ay mga seminarista pa, isang ginagawa namin kapag nagki-Christmas break ay bumibisita sa mga paring kakilala namin. At sabi nung isang paring na bisita namin, tunay daw na masaya yung Pasko dahil sa mga pagdalaw. Totoo naman po sa ating karanasan, kapag ganitong panahon, nangyayari yung mga mahalagang pagdalaw sa mahalagang tao sa buhay natin. Dito po nangyayari yung mga mahalagang reunion, mga parties na nagsasama-sama tayo na maligaya. Yung kwento daw ng Pasko, ganun din po. Kung babalikan po natin sa mga nangyari sa Ebanghelyo, tunay na mga kwento ng pagdalaw. Kwento ng pagdalaw ng anghel kay Maria, kwento ng pagdalaw ng anghel kay Jose, kwento ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. At ang pinakamahalagang pagdalaw po na ating mababalikan at naranasan ay nung unang Pasko. Nung dumalaw ang ating poong Jesus Nazareno sa sangkatauhan. Dinalaw niya po tayong lahat. Sinamahan tayong lahat. Bakit po? Dahil mahalaga tayo para sa Kanya. Mahalaga tayong lahat para sa poong Jesus Nazareno. Kaya ginawa niya ang napakahalagang pagdalaw na iyon. Hindi ho ba kapag tayo ay dumadalaw, isang ipinapahayag natin, mahalaga ka para sa akin. At kung minsan pa nagdadala pa tayo ng mga regalo, para mas ipahayag na mahalaga yung taong yun, inaalala natin sila. At mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus Nazareno, nung tayo'y dinalaw, nagdala ng maraming regalo. At ang pinakamahalagang regalo niya ay yung kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Para tayong lahat maging karapat-dapat na makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ibinigay niya yung kanyang sarili para tayo matanggap ang regalo ng buhay na walang hanggan. Kaya isang napakahalagang disposition sana ng ating puso sa ating mga pagdiriwang sa ngayon ay pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat sa Kanya na nagnanais ng mabuti para sa atin, na nagbigay ng Kanyang lahat-lahat para matanggap natin ang lahat-lahat ng kabutihan na inaalay niya. Yun po ang una. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, nung unang Pasko, nung unang beses na dumating yung ating Panginoon dito sa mundong ito, karamihan ng tao ay hindi siya tinanggap. Pinagsaraduhan ng pinto, pinaalis sa kanilang mga tahanan. Ganon po yung nangyari. Anong nangyari pa? Hindi nila natanggap yung regalo na dala-dala ng ating Panginoon. Sino pong nawalan? Hindi naman nawalan ang Diyos. Yung mga taong hindi tumanggap sa Kanya, yung nawalan ng pagkakataon na matanggap yung regalo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang isang tanong sa atin sa araw na ito, ako ba ay bukas na sa pagdating ng ating Panginoon? O katulad ng mga tao noon pa man, nagsasarado ako ng sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na mapasok yung ating mga buhay, yung ating mga puso, para maidala niya yung biyaya ng buhay na walang hanggan. Kaya ang unang paanyaya, patuloy talaga tayong magbukas ng ating sarili para tayo ay maging handa sa pagdating ng Panginoon. Huwag natin siyang harangan, huwag natin siyang itaboy, papasukin natin siya sa ating mga buhay. At balikan natin yung Ebanghelyo. Si Maria po, kung babalikan natin sa ating napakinggan na Ebanghelyo, wala naman siyang daladalang
material na bagay. Wala siyang daladalang regalo kay Elizabeth, pero kung titingnan po natin, lubos na nagagalak si Elizabeth sa kanyang pagdalaw. Ano pong sinasabi sa atin ito? Kung minsan po, sa mga buhay ng mga halaga sa atin, hindi naman natin kailangan ng mga material na regalo kapag tayo ay pumupunta sa kanila. Kung minsan kapag sa taong mahalaga sa atin, sapat na yung ating mga presensya. Sapat na yung pagbibigay ng oras. Sapat na yung pagbabahagi ng mga kwento, pagbabahagi ng mga ligaya, pagbabahagi ng mga dahilan ng kalungkutan. Basta't mahalaga, naroroon at nagbibigay ng presensya. At isa pa pong mapapansin natin, wala ngang dalang material na bagay si Maria, pero may napansin si Elizabeth sa kanya. Anong daladala ni Maria? Daladala niya yung ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi po sa atin noon, basta't daladala natin sa ating buhay yung ating Panginoong Diyos, tunay tayong nakakapagbigay ng kagalakan sa buhay ng iba. Basta't daladala natin yung ating Panginoong Diyos, tunay natin na idadala ang kagalakan sa buhay ng iba. Kaya, tingnan natin yung ating mga buhay. Yung ibang tao po ba ay iniiwasan tayo kapag tayo ay dumadalaw? Di ba po may mga ganon? Magme-message tayo kunwari sa ating dadalawin, pwede ba akong dumalaw sa'yo? Tapos, kung minsan ang magiging reply, aalis ako, busy ako, pero sa totoo naman, ayaw ka lang talagang makita. Baka isa sa mga dahilan kung bakit iniiwasan tayo ng ibang mga tao, kung bakit ayaw tayong makita ng mga tao, ay baka dahil hindi natin nadadala sa buhay yung ating Panginoon. Kung bakit hindi tayo nakakapagdala ng kagalakan, imbis na kagalakan ay nakakainis o nakakabigat yung ating presensya. Isa siguro sa mga dahilan kung bakit ganun yung daladala natin sa buhay, ay hindi natin tanggap yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Baka hindi si Jesus yung dinadala natin, kaya iniiwasan tayo ng iba. Kaya mga kapatid, ang pangalawang paanyaya sa atin, patuloy nating maalala na daladala natin yung Diyos. Kaya't nawa, yung Diyos na daladala natin ay maiparanas natin sa mga taong nakakasalamuhan natin upang tunay nilang matagpuan yung ligaya ng Diyos na nananahan sa atin. Kaya ito po yung magandang tanong, daladala ko ba yung Panginoon sa aking buhay? Mga kapatid, sa ating mga buhay sa ngayon, patuloy na ninanais ng Diyos na manahan sa atin. Patuloy na ninanais ng Diyos na dumating sa atin. Tayo lamang sa mga sakramento, patuloy na dumadating ang Diyos para maiparanas yung kanyang biyaya. Nawa tayong mga tumatanggap sa ating Panginoon, tunay na maidala siya sa ating mga kapwa. Tunay po tayong magiging regalo kung dadalhin natin ang tunay na regalo ng Pasko, yung ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, patuloy nating alalahanin na papasukin ang ating Panginoon at ibahagi siya sa ating mundo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat.